isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen! Muli po, good morning! Good morning! Hello. Amen. Ayan. Okay na siya. Amen. Mabuti po ang Diyos. Amen po ba? At ang araw po ng linggo ay palaging espesyal. Bakit? Dahil ito po ay araw ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Batiin po natin yung mga katabi natin. Good morning. God bless you. Na-miss kita. Ay, totoo yan ha. Nami-miss natin ang bawat isa. At meron po tayong mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan bukas at saka sa Martes. Kaya sarado po ang Paskang. Bukas po, birthday ni Jen. Yan. At sa Martes, birthday naman ni Ate Tess. Magkasabag sila. Kaya sarado yung Paskang. At saka sabi nila, punta daw tayo doon. De, joke lang. Ako lang may sabi. Ako lang po may sabi. Sige po, tayo po lahat ay manalangin na. Mag-pray na po tayo. Yan. O, yung mga bata, upo lang muna kayo ha. Behave lang kayo ha. Habang wala pa tayong children, magpasensya muna kayo. Konti na lang, konti. At mag-pray din kayo ng guro. O, yan. Kailangan po natin ng guro sa mga bata. Amen. Hindi po, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat. Thank you for another Sunday that you have given unto us to praise you, to worship you, to give you reverence, and to honor you, Lord God. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa aming mga buhay. Dahil po talagang, sabi nga kanina sa prayer, we really do not deserve all of this. Pero dahil sa laki ng pagmamahal mo sa amin, nagiging deserving kami sa iyong banal na harapan. Kaya maraming salamat po. Nawa, simula pa kanina, O Diyos, ay natuwa ka at patuloy na natutuwa ka kung paano ka namin, Panginoon, binibigyan ng papuri at pagsamba, O Diyos. Dalangin namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan, bukas at sa Martes, si Jen, Lord God, at si Tess, Lord, salamat sa kanilang mga buhay. Patuloy na pagpalain ng mga buhay nila in long life, good health. Yan po yung palagi namin hiling. At kay Jen, Panginoon, kung ano man yung nasa puso niya, at hindi po maiksi ang iyong kamay, at ito'y nasa iyong layunin, hindi po, Panginoon, magiging hadlang ang anumang bagay, Panginoon, na sa kanyang mga hinihiling sa iyo. Tunay nga, Panginoon, ipagkakaloob mo nga po ito sa kanya, God, kung ano man po yun. Tunay nga, Lord God, ang pagtitiwala sa iyo, ang siyang patuloy na susi upang makamit namin ano man yung aming mga kahilingan. Ganon din si Jeff, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay at patuloy na mangusap ka sa kanya, O Diyos. Ganon din kay Tess. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Tess, Panginoon, at patuloy na nagagamit mo. Tunay nga, Lord God, siya at ang kanyang buong sambahayan, lalo na si Ronald, ay patuloy na inaangkin po namin. At anumang, Panginoon, ang kahilingan din ng aming kapatid na ito, Lord God, ay hindi po maiksi ang iyong kamay upang hindi ipagkaloob. At bigyan sila ng kasiyahan sa araw ng kanilang espesyal na pagkakapanganak sa kanila, Lord God. Kaya salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy na basbasan mo po sila, O Diyos, na iyong ibayong pagpapalagad at lakas na tanging nagmumula sa iyo. At sa bawat isa sa amin na narito, O God, tunay nga, Panginoon, alam mo na, bago pa man kami pumasok dito sa pinto ng templo na to, alam mo na ang niluluhog namin sa iyo, ang nilalaman ng kaisipan namin, Panginoon, na patuloy na nanampalataya po kami sa iyo, O God, na hindi lalabas ang bawat isa na hindi mo, Panginoon, napapagpala sa anumang aspeto ng aming buhay. Nasa tingin mo, yun po yung kinakailangan namin. Kaya salamat po. Thank you, Lord God, for answering our prayers, Lord God.
at sa lahat ng makakapakinig ng salita mo sa umaga na to, sa kaliwa namin, sa kanan, sa harapan, sa likuran, at sa lahat ng maaabot ng tunog na ito, O God, patuloy na ikaw po, O Banal na Espiritu, ang humipon sa mga kapitbahayan po namin, upang sila man din, Panginoon, ay kumilala sa iyo. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka namin, Panginoong Yesus. Kami lahat ay magsasabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Pagbukas po tayo ng ating mga Biblia, dito po tayo sa Isaiah chapter 35. Yung buo pong chapter na yon. Oh, lalaki mata nila, buong chapter. Haba nun Di po ito mahaba, actually 10 verses lamang po. Ang Isaiah chapter 35. Nakita na po natin? Basahin po natin. Amen. Ang ulilang lupaing malao ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kalinglingan at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bini. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at ang mga batis ay dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalaw ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na to na iyong ipigkalog sa amin, Banal na Espiritu. We continue to welcome you in our midst at ikaw po ang mangusap, magbigay ng kapahayagan sa amin sa iyong salita sa araw na ito. Amen. Amen. So dito po sa ating pag-aaralan, mababasa po natin yung subtitle dyan na Ang Landas ng Kabanalan. Amen. No, yan po yung subtitle niyan. At sa ating pong buhay, mga Kristiyano, kayo po, meron ba kayong nilook forward bilang mga mananampalataya? Kung ano ba yung tinitingnan nyo in the future? Ano ba yung inaasahan nyo in the future? Na kapag kayo'y sumasamba, kapag kayo ay naglilingkod sa Panginoon, meron ba tayong inaasahan? Meron ba tayong, yun nga sinasabi ko, meron po tayo dapat na nilook forward sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Amen. No? Meron po tayo dapat kapag asahan. Yung pag-asa natin bilang mananampalataya ay hindi po dapat nawawala sa atin. Ano po yun? Yung mga bunga, kasi dito sa mundo na to, sa lupa, habang tayo'y naririto, hindi po matatapos at talaga po makakaranas tayo at patuloy na yung iba, naranasan na natin at mararanasan pa rin natin, nakakaranas tayo ng mga pain. Amen po ba? Suffering. Ano pa? Mga sacrifices. Yung mga kapaguran po natin. Yung mga pag-iyak natin. Lahat na. Pati yung mga pagiging masaya natin bilang mga mananampalataya, may magkakaroon po ito ng bunga pagdating ng panahon. May bunga po ito. Kung ano man yung nararanasan natin na kahirapan, kapighatian,
sa mundo na to. Kasi mas natatandaan natin yung mga nararanasan nating mahirap kaysa yung masarap. Tama po ba? Kaya ito po yung sinasabi natin na pagdating ng araw, itong mga nararanasan natin na to, sa ating pong ministeryo, sa buhay natin bilang mananampalataya ka, nasasaktan ka, napapagod ka, tinutuya ka, at kung ano-ano pa, ang lahat ng ito ay magkakaroon po ng bunga. At ano po yun? Ano kaya yung bunga na yun? Na dapat, yun yung sinasabi ko na something na nilulook forward po natin. Yung po yung sa verse 8 na sinasabi dito sa ating verse. Tingnan ninyo. Pagdating ng araw, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. So in short, sino lang makakadaan dito? Di ba? Yung mga tapat, yung mga anak ng Diyos, at yung mga hindi makasalanan. Dito makakadaan tayo sa landas ng kabanalan. Sa ibang version po, highway of holiness. This must be something to look forward to. No? Yung talagang ikaw ay naligtas, ikaw at ako ay nakamtan natin. Kasi sabi nga sa Korinto, no eye has seen, no ear has heard. Kung ano yung plano ng Diyos sa atin, kung gaano ba kaganda ang langit. At itong highway of holiness, gaano kaya kaganda itong lalakaran na ito ng mga anak ng Diyos na maliligtas. Kung gaano kaganda to at kung gaano kapalad yung mga makakadaan dito. At sino lang yung makakadaan dito? Siyempre, alam na natin kung sino. Dahil sinabi na rito, hindi makakadaan dito yung mga makasalanan. Kaya mga kapatid, kaya nga pilit natin o nagsusumikap po tayo na tayo po matanggal o maiwasan po natin, huwag na tayong mamuhay sa kasalanan or else hindi tayo makadadaan dito sa landas ng kabanalan. Nakita po natin to? No? Tingnan niyo po ang sabi sa verse 4. No, hihimayin po natin itong verse natin ngayon. Sabi po sa verse 4, ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Mga kapatid, lahat tayo, nakakaranas tayo ng pinanghihinaan tayo ng loob. Tama? Kaya nga patuloy po tayong nagpapalakasan. Patuloy tayong nag-encourage, nagmo-motivate, nag-i-inspire kahit po sa video lamang o sa mga verses o sa kung anong makita nating maganda, nagbabahaginan tayo upang ang bawat mananampalataya, tayong mga magkakapatid sa pananampalataya ay magpalakasan. No? Kailangan po natin ang pagpapalakasan. Bakit? Sabi, laksan mong yung loob. Darating na ang Panginoong mong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Kumbaga, huwag tayong titigin. No? Kung nanlulupay-pay ka man, nanghihina yung kalooban mo, na sa tingin mo, walang nangyayari sa buhay ko bilang isang Kristiyano, hindi totoo yan. Kung nalulunod ka ng problema at iniisip mo, walang nangyayari sa mga panalangin mo, hindi rin totoo yan. Kaya kapatid, laksan mo yung loob mo. Anong problema mo ngayon? Laksan mo yung loob mo. Bakit? Darating na ang ating tagapagligtas. At yun yung sinasabing second coming of Jesus Christ. Di ba tayo natutuwa? Ang magliligtas sa atin ay yung mismong Savior natin. Ang susundo sa atin ay mismong si Jesucristo. No? Jesus Christ alone will save us. Kaya lakasan natin ang loob natin. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo na magpalakasan. Kung nalulupay-pay ka, nalulungkot ka, o kung ano man yung nararanasan mo ngayon, wala naman dito sa atin ang walang problema. Tama po ba? Bawat isa sa atin dito
dito may problema. Kaya huwag mong iisipin na ikaw ay kawawang-kawawa. Huwag mong iisipin na ikaw ay maliit. Huwag mong iisipin na ikaw ay hindi na pinapansin ng Diyos, na hindi ka na tinutugon ng Diyos, dahil hindi po yan totoo. God knows everything. Huwag natin kakalimutan ito. He is an all-knowing God. Huwag mong iisipin na hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin mo. Ilang taon na ako may sakit, hanggang ngayon, hindi pa ako gumagaling. Uulitin natin. Hindi natin alam at saklaw, kailanman hindi rin natin malalaman o maaabot ang kaisipan ng Diyos. Kung bakit hindi gumagaling yung matagal na may sakit na patuloy namang nananalangin, hindi natin alam. Dahil nasusulat din sa Isaiah, di ba? Yung kaisipan ko, hindi yung kaisipan. Tama po ba? Dahil ang talagang distansya ng isip natin at ang isip ng Diyos ay langit at lupa. Kaya kahit kailan, hindi aabot kahit na sino pang pinakamatalinong tao na nabubuhay sa ngayon, hindi niya pa rin maaarok kung anong nasa isip ng Diyos. Mga kapatid, maaaring may mga kapahayagan, may mga pangungusap, no? May mga revelation, may pinapaalam ang Diyos, pero hindi kailanman kahit sino maaarok niya at mauunawaan niya ang kaisipan ng Diyos. Kaya ang tanong lagi, bakit hindi ako gumagaling? Hindi natin alam. Dahil hindi tayo ang Diyos. Ngayon, ang maigi dyan, saliksikin mo yung sarili mo. Saliksikin mo yung pamumuhay mo. Evaluate yourself. Examine yourself. Bakit nga ba hindi natutugon ang panalangin mo? Amen. Minsan kasi tayo, pinipilipit natin ang Diyos sa kung ano yung gusto natin. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Sino bang dapat masunod? Ang Diyos. Tama po ba? Kaya mga kapatid, sa mga na-encounter po natin, nadadayuhan natin, nabibisita natin, na may mga sakit, no? Kasi pinanalangin mo, huwag ka rin malungkot kung nanalangin ka tapos, pati siya gumaling. Meron po talagang gumagaling instantly, pero naman hindi rin. Kasi nasa Diyos po yung kalooban. Siya ang may kapangyarihan. Siya ang nakakaalam kung ibibigay niya ba o hindi. Amen po. Kaya tayo po mga kapatid, patuloy po tayong magpalakasan. Bakit? Darating na ang ating tagapagligtas. Lahat tayo, normal to. Lahat po tayo, nakakaranas tayo ng problema, nagkakasakit tayo, normal po yung mga bagay na yan. Pero ang sabi nga sa atin, ang salita ng Diyos ngayon, lakasan lang po natin ang ating loob. O sino yung nanlulupay-pay dyan? Kapatid, lakasan mo lang ang loob mo. Sino yung nagkakaroon pagkatakot dyan? Lakasan mo lang ang loob mo. Bakit? Darating na ang tagapagligtas. Yun po yung sigurado. Darating at darating siya. Kung kailan, hindi natin alam. Pero ang sigurado, siya po ay darating at ililigtas niya ang mga karapat-dapat. Yun yung pag-anuhan natin. Yun yung i-look forward natin. Di ba sa sarili mo, sabihin mo talaga, kung talagang gusto mo, gusto ko talagang maligtas. Amen. Ngayon, kung gusto mo talagang maligtas, sumunod ka sa sinasabi ng Diyos. Sumunod ka sa salita ng Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Kung gusto natin ng kaligtasan. No? Kaya mga kapatid ko, nandito na po tayo eh. Ito na tayo, nandito na tayo, nag-a-attend na tayo. Sabi natin, tayo po'y mananampalataya na, tayo mga anak na ng Diyos. We have to make the most out of it. Ano yun? Change! Magbago na po tayo. Amen! Magbago na po tayo. Alam nyo, sabi ni Pastor Francis Chan, kung kilala nyo siya, siya po ay palagi nasa social media din. May pagkasingkit to, chiki yata siya, Chan eh.
Magaling din pong pastor to. Isa ito sa mga pakinggan nyo na pastor. Sabi niya, if we truly understand the goodness of God in our lives, if we truly understand His love for us, you will want it to change your life. Gugustuhin mo talagang mabago ka ng Diyos. Yan ay kung taunay mong naiintindihan yung kabutihan ng Diyos sa atin, sa'yo. Kung naiintindihan mo talaga na mabuti ang Diyos sa'yo, mabuti ang Diyos sa tao, gugustuhin mong mabago ka ng Diyos. Kung naiintindihan mo talaga na mahal ka ng Diyos, you will decide to change. Kasi alam niyo, ang pagbabago, hindi po yan magic. Dinidesisyonan po yan. Amen! Ulit, ang pagbabago ng buhay ay hindi po magic. Tandaan nyo, may free will tayo. May kalayaan po tayo. So, nasa iyong desisyon kung gusto mong magbago o hindi. Tapos pagdating ng panahon, ngumoy-ngoy-ngoy ang tao. Bakit hindi ako naligtas? Bakit hindi ako kasama din? Bakit ako nasa impyerno? Magtataka ka pa ba? Ayaw mong magbago? Ganyan ang tao Gusto na maganda. Pero sabihin mo, ganito gawin mo. Ayaw na yun. Di mo ba? Ganyan ang mga tao. Kahit sino dito sa atin, gusto mong maligtas? Sagot kayo, gusto nyo maligtas, di ba? Ako, oo. Sabihin mo, magbago ka. Hindi niya yan gagawin. Kung talagang didesisyonan. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, palagi, anuman ang mga kaganapan sa buhay po natin, ang malaking nagko-contribute nito, tayo. Amen! Ang malaking nagko-contribute at malaking factor kung ano nangyayari sa atin, tayo yun. Bakit? Sino ba nagdidesisyon para sa atin? Di ba tayo po? Lalo na tayo may mga isip na, pero yung mga bata na yan, pero yung mga batang nakakaunawa na, alam ang mabuti at masama. As long as ang isang tao, alam na kung ano ang mabuti at masama, kaya niya na yung magdesisyon. Kaya niya na. Kaya nga yung batas natin ngayon, maisingit ko lang, hindi nila pinagbigyan yung gusto ni Duterte dati. Nababaan yung sentensya ng ng mga batang nakakagawa ng krimen, di ba? Ang gusto ni Duterte babaan kasi sa batas natin, 18 years old. Pataas, doon pa lang mapaparusahan. Ang katarin mo 12 anyos sa balita ng Rene, sabi mo bang hindi niya alam ang ginawa niya? Sige nga, kayo po magsabi. Yung mga ganong bata, hindi niya ba talaga alam yung ginagawa niya? Ha? Ganong kabata nang gagahasa? Sa probinsya mo yun, pinsan niya pa. Yung sinasabi ko, hindi humitukat ng isip. Tapos sasabihin ng ibang dating senador, wala pa raw yung mga ganong bata. Tingnan niyo sa Manila, hanggang ngayon, hindi nila maresolba yung mga gang, mga nagbabatuhan ng bote, yung mga kabataan na magulo. Di ba nasa news palagi yan? Tingnan niyo yung sinasabi ng mga barangay, nahihirapan ho kami. Nasasabihin nila, hindi alam ng mga bata na yun yung ginagawa nila. That's not true. Ikaw, ilang taon ka na ngayon? Huwag mo sabihin na hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano ang tama at hindi tama. Huwag nating sabihin na hanggang ngayon, hindi natin alam, ay, kasalanan pala yun. Hindi. Amen. So, magbago na po tayo. Baguhin natin. Dahil alam ng Diyos, meron pa tayong mga bagay na hindi sinusuko sa Kanya. Alam ng Diyos na meron pa tayong mga hindi binabago. Na yun pa rin yung nagiging kasalanan natin, paulit-ulit.
Kahit naman sabihin mo umaattend ka, kung hindi ka naman talaga sumusunod sa Diyos, akala mo ba maliligtas ka na noon? Hindi. Ginagawa ho nating maliwanag ang lahat ng bagay. Hindi, uulitin ko, baka ma-misinterpret nyo. Kung ganun pala, huwag nang umattend. Hindi. Ang ibig ko sabihin, kahit attend ka ng attend, kung hindi mo dinidesisyonan na magbago sa sarili mo, that's useless. Ibig sabihin, ayaw mo. Hindi nangangahulugan na walang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung hindi po natin hinahayaan ang kapangyarihan ng Diyos, ang banal na Espiritu, ang masunod sa ating mga buhay. Bakit? Ang sinusunod natin, yung mga sarili pa rin natin. Remember? The lust of the flesh. Amen? Ano ba nangyayari dito sa mikropono na to? Amen. So mga kapatid, ang susi ay i-allow natin, pabayaan natin ang Holy Spirit na nasa atin na siyang maghari at kumilos sa ating pong kaloob-looban. Why? The Holy Spirit speak unto us. The problem is, sometimes we're not listening. That's why we do not obey the Word of God. Minsan may sinasabi sa iyo ang Holy Spirit, hindi mo naman sinusunod. Kahit na ba sinabi na sa iyo, kung hindi mo sinusunod, wala pa rin mangyayari doon. Pabayaan po natin ang banal na Espiritu, no? Na kumilos po sa ating mga buhay. Pabayaan natin ang banal na Espiritu na maghari sa ating mga buhay para yung changes na gusto natin makamit upang tayo makadaan doon sa landas ng kabanalan ay makuha natin. Makamit natin. Makadaan tayo doon sa landas ng kabanalan, doon sa daan ng Diyos. Dahil maliwanag naman ang sinasabi rito, ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na to ay di makakaraan. Nabasa niyo ba yun sa Bible niyo? Ulit-ulitin po ninyong basahin yan. Napakaliwanag. Kailanman, hindi makakadaan sa landas ng kabanalan ang mga makasalanan at mga hangal. Alam niyo kung sino yung mga hangal? Yung mga kasalanan, ano na to unbelievers to Alam niyo kung sino yung mga hangal? Ito yung mga mananampalataya na alam na ang salita ng Diyos pero hindi pa rin sinusunod. Ang sakit no? Masakit, di ba? Sabihin niyo, sobra naman ko si Pastora. Ay, hindi ako. Yung Biblia yung sisihin niyo. Amen. Kaya mga kapatid, ano yung hindi pa natin binabago sa ating mga buhay? Suko natin yan sa Diyos. Amen? Sabi sa 5 and 6, ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Paano mangyayari ito? Ang mga bulag, makakakita, ang mga pipi, makakapagsalita, ang mga pilay lulundag. Paano mangyayari po ito? Remember, yung sinasabi sa Thessalonica, na after our life here on earth, diba, kung tayo po ay sa Panginoon, tayo po ay mapapalitan ng tinatawag na glorified body. Kung dito sa mundo na to, pilay, ang isang tao, kung siya ay mapupunta sa Panginoon, pagdating doon, hindi na siya pilay. Wala nang kapintasan doon. Amen. So, yung mga bulag, hindi na bulag doon. Yung mga pipi, hindi na magiging pipi doon. Sa piling ng Panginoon. Yung po yun sinasabi rito. Kaya sabi rito, makakakita yung mga bulag, makakapagsalita ang mga pipi, lulundag sa tuwa ang mga pilay. No? Pero sa spiritual, yun literal yun kasi talagang papalitan tayo ng God. No? Kung talagang tayo po ay sa Panginoon,
Mapapalitan ko itong mga physical na katawan natin na to na tinatawag na glorified body. Pero sa spiritual po, ano po natin sa spiritual na usapan, meron po talagang mga pilay spiritually, bingi spiritually, pipe spiritually. Meron po talaga. At sila nga yung mga sinasabing hangal dito. Bakit? Kasi itong mga to, spiritually, nakakarinig sila ng Word of God. And they know. Alam nila kung ano ang pagiging mananampalataya. Bakit? Kasi nanampalataya sila eh. Tama po ba? Pero they are spiritually lame. They are spiritually dumb. Why? Because they do not listen to the Word and they do not obey it. Iba kasi yung nakikinig sa naririnig. Amen po ba? Hindi nyo lang po ito isang beses nang napakinggan sa mga nagtuturo. Hearing and listening is two different words. Yung hearing, naririnig mo lang. Yung listening, pinapakinggan mo. At pag pinapakinggan mo, inuunawa mo, or nauunawaan mo, at dahil nauunawaan mo, susunod ka. Ganun po yan. Amen? Kahit kayo, matitest nyo yung sarili nyo. If you are hearing and listening, right after the service, ano nga ba yung turo kanina? Ay, ano na nga? Tingnan nyo, sasagutin ng karamihan. Ay, ano na nga ba yung turo kanina? Nalimutan ko na. Diba? Minsan ganyan. Yan nangyayari, naririnig mo lang. Parang naririnig mo lang yung sound, pero hindi mo nauunawaan or hindi ka talaga nakinig. You're just going to the flow of life. O sige, makinig. O sige, umatin. Kasi sinama ako. O sige, umatin, makinig. Tapos, lalabas din. Sabi nga ni Nanay Oden, pagsakay ng minibus, itinatangay na raw ng hangin yung napakinggan. Alam mo, yung mga matatanda noon na nakakasama ko, marami kang matututunan sa kanila talaga eh. Totoo naman, dati natatawa ako sa kanya, pero ngayon, oo nga no. Totoo. Ngayon karamihan, daw dito sa atin ay hindi, napapakinggan ng salita, huwag niyong hayaan na tangayin ng hangin yan. Dahil wala pong ibang magbe-benefit niyan kung di tayo din. At ikaw din. Dahil sa bandang uli, kung ikaw ay talagang susunod sa Diyos, makakadaan ka doon sa landas ng kabanalan. Amen. No? Sabi po sa atin ng banal na spirito sa verse 8, no? Yung way of holiness. Ito, yung landas ng kabanalan. No? Ang mga makasalanan po at mga hangal ay hindi makakadaan dyan. Bakit? Kasi, ang kinaka-characterize po nito ay ang Diyos natin. Ang Diyos po natin ay banal. Hindi pwedeng magsama yung banal tsaka hindi banal. Amen? Kaya nga siya, sabi nga rito, darating ang panahon, magkakaroon ng maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan kasi lahat ng dadaan doon ay ano? Banal. Bakit? Sino ba yung patutunguhan ng landas ng kabanalan? Ang Diyos. Kaya paano dadaan doon ng makasalanan kung yung daan na yun ay para sa mga landas nga ng kabanalan yun eh? Ano nyo? Simple logic. Sinabi nga, tawag nga doon, way of holiness eh. Paano makakadaan doon kung hindi holy? Kaya sinasabi, be holy, for I am holy. Sino may sabi nun? Ang Diyos. Magpakabanal kayo dahil ako ay banal.
magpakabanal. Imposible yata maging banal. Marami hong nagsasabi niyan. Minsan, mga mananampalataya din, mariringgan mo yan. Tama naman, mahirap magpakabanal. Pero dahil utos ng Diyos, sabi niya, be holy, for I am holy. At isa ito sa kailangan para makadaan tayo sa landas ng kabanalan. Ngayon, magdidesisyon ka. Gusto mo ba doon dumaan or hindi? Ganun lang uli ka simple yun. Kung gusto mo doon dumaan, sumunod ka. Kung ayaw mo naman, wala namang problema. Tatanggapin mo na lang at hihintayin mo na lang ang kahihinatnan mo pagdating ng panahon dahil ayaw mong dumaan sa landas ng kabanalan. Maliwanag po? Ano po natin to? Kaya mga kapatid, dapat maging excited tayo. Maging masaya tayo. Gusto kong dumaan doon. Di ba pagka lalakad ka sa red carpet? Sino yung mga pinapalakad sa red carpet? Yung mga yan? Matataas na tao, di ba? Minsan naman yung mga kinakasal. Ibig sabihin, special sila. Kasi dumadaan sila dun sa red carpet. Nakadaan na kayo sa red carpet? Have you tried? Na isang beses sa buhay nyo ay kayo ay napadaan sa red carpet? Napakasarap. Parang feeling mo alam mo yun? Ang sarap basta masarap sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang kung sino ka, ganon. Special ka nga kasi, ganyan. Yung mga dumadaan sa red carpet. Mga kapatid, higit pa sa red carpet yung inihanda ng Lord na to. Ganon ka-espesyal yung plano ng Diyos sa dadaanan ng kanyang mga anak. Hindi ba kayo na-excite? Padadaanin ako ng Diyos sa landas ng kabanalan. Ang sabi sa Biblia, di ba? Yung, di natin alam yung sa langit, pero ang sabi, yung dadaanan doon, ginto. Amen. Ginto. No? At nakahanda na. Tingnan niyo kung anong kabutihan ng Diyos sa atin. Sabi niya sa John chapter 14, nakahanda na. Ano yung hinihanda niya na? Mauuna ako doon para ihanda kayo ng mansyon. Hindi ba? Sinabi sa John 14? O madali po kasi tayong makalimot eh. Tingnan niyo yung mga hinahanda ng Diyos. Doon sa mga, ang Diyos excited. Alam ko excited siya. Bakit? Tingnan mo yung mga hinanda niya. Mansyon, landas ng kabanalan. Excited siya doon sa mga anak niya. Magkakasundo niya. Dadaan ang anak ko. Kailangan maganda yung dadaanan niya. Malapit na dumating ang anak ko. Pagdaan niya dyan, dapat meron na siyang bahay. Yung mansyon. Hindi mo ba nakakatuwa yan? Napakaganda ng plano ng Diyos. Sa lahat ng mga tapat at makaaabot doon sa hinahanap ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit pa sabihin natin mahirap yung sinasabing, be holy for I am holy, pagsumikapan ho natin. Pagsumikapan ho natin. Kung kahit na siguro, magbigay tayo ng halimbawa, maaaring dito sa lupa, tapak-tapakan ka, minamaliit ka. Diba? Nakakagalit yun. Pero okay lang. Eh kung pagdating naman ng panahon, yung umaapak sa'yo, siya pala yung nasa ilalim, ikaw nasa taas. Diba? Kumbaga, kung may gagawa man nun sa'yo, may gumagawa man nun sa'yo, give it to God. Sabi nga, diba, anong dapat gawin doon sa mga nakakaaway natin? Ipanalangin sila. At huwag silang, huwag silang sumpain. Ipagpe-pray natin sila at huwag silang susumpain.
Hindi ba kabanalan yun? Kabutihan ng puso yun eh. Biro mo, yung mga nagagalit sa'yo, umaaway sa'yo, imbis na balikan mo, ay pinapanalangin mo. Yung mga hindi makapagpatawad, meron pa mo ba kayong mga taong hindi mapatawad hanggang sa mga oras na to? Hindi mo kayang patawarin. Nasusura ka pag naiisip mo pa lang. Pangalan pa lang pag narinig mo, sukang-suka ka na. Dahil yamot na yamot ka sa tao na yon. Kung meron pa po tayong hindi mapatawad na mga tao sa buhay po natin, kapatid, sinasabi ng Panginoon ngayon, it's time to let go and forgive. Patawarin mo na, pakawalan mo na. Bakit? Sino bang nagdudusa kapag hindi ka nagpapatawad? Di ba nagdudusa ka din naman? Dahil dala-dala mo eh. Dinadala mo yung bigat. Dinadala mo yung galit. Dinadala mo lahat. Dala mo sa isip mo, dala mo sa puso mo. Apektado ka ng lahat. Di ikaw, nahihirapan ka rin. No? Kaya, magpatawad po tayo. Dahil sinasabi sa Mateo, kung hindi ka marunong magpatawad o hindi ka magpapatawad, anong sabi doon? Hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Ang bigat nun, ano ho? Napakabigat. Kaya, hanga ako kay yung pastor ng CCF, si pastor, pangalan nun? Yung senior pastor nila, hindi si Bong Saki. Yung senior pastor, Peter Tan Chi. Si Pastor Peter Tan. Hanga ako sa kanya at sa kanyang asawa. Bakit? Nakuha nilang patawarin yung gumawa ng hindi maganda doon sa anak nilang babae. Sabi nila, hindi madali at hindi rin naman instant. Inabot din naman ng taon. Talaga naman kasing masakit yun, no? Inabot din naman ng taon. Pero alam niya yung patotoo niya? Alam mo yun, sila pa yung pumunta ng kulungan para patawarin yung mga tao na yun? Hindi, gano'n ka? Parang diba, kung iisipin mo, walang kapatawaran yung kasalanan na yun. Kung titignan mo, parang ang hirap magpatawad ng ganong bagay na nangyari sa buhay ng isang tao. Pero, nagawa nila. Kasi sabi nga niya, dala-dala namin dito. Mabigat. No? At talagang nag-pray sila. Hindi biro po yung pinagdaanan nila, pero makita mo yung pagkilos ng Diyos. Nakakatuwa. Tingnan mo naman ngayon yung kanilang ministeryo. Amen. Yun yung sinasabing, be holy for I am holy. Yung kasi minsan, ang mindsetting natin sa banal, yung halos hindi ka na kumikilos. Alam mo yun, di ba? Ano yung tingin natin sa mga banal? Hindi ka na kumikilos, parang ang hin-hin-hin-hin mo, parang di ka makabasag pinggan. Hindi naman po doon na nakikita yung kabanalan, hindi ganon. Dati, ang tingin ko din sa mga madre, banal na banal. Kasi talagang yung damit nila, yung suot nila, di lumalabas ng kumbento. Talagang ang tingin ko sa kanila, sila yung mga banal para sa akin. Pero syempre, di ba, tinutuwid tayo ng Panginoon, tinatama niya po yung ating mga paniniwala, yung mga nakagisnan natin na hindi tama, tinutuwid ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, kung meron pa tayong hindi pinapatawad, kasama kasi to eh. Kasama to, baka sasabihin nyo, parang ang layo Hindi, kasama to. For us to be able to walk through that way of holiness, we must be holy. Amen. Kaya kung ano yung mga hindi magaganda sa buhay po natin, yung mga hindi natin na isusuko pa sa Diyos, suko na natin sa Panginoon.
pakonti-konti habang may panahon pa po tayong lahat. Gawin na natin yung ating pong mga bagay na dapat gawin. Binabalik tayo ng Lord dun sa una nating pagtuturo na yung time po natin, paiksi na ng paiksi. Yun po yung katotohanan dyan. Pakonti na ng pakonti yung panahon po nating lahat. Whether believers or non-believers, pare-pareho lamang po tayo na pakonti ang panahon natin. But for us, believers, mas lalo tayong dapat nakakaunawa, dapat ginagawa natin yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. Ginagawa natin yung mission natin at sinasapamuhay natin ang buhay natin ayon sa kaliwalagan na bigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. Noong isang gabi, sabi ko, ano yung naririnig ko? Parang trumpeta yun ah. Sabi ko, Polo, trumpeta ba yun? Sabi niya, ano magagawa ko kung trumpeta na nga yun? Hindi, totoo. Sabi ko talaga, ano yun? Sound of the trumpet na ba yun? Hindi mo ba? Alam nyo, ninervous ako. Eh, di ba kasi alam mo naman sa sarili mo eh. Oh. Na alam mo, hindi ka ba masyadong handa? We can never tell. Baka nga isang araw, tumunog na lang ang trumpeta. Eh, di ba yun po yung huling hudyat? Pag narinig ninyo yung trumpeta, ayun na yun. Sabi ko, trumpeta ba yun? Sabi niya tuloy, ano magagawa ko kung tunog nga ng trumpeta yun? O, diba? Tapos ikaw, anong ginagawa mo? Hindi mo naririnig yung tunog ng trumpeta. Bakit? Naka-earphone, naka-headset. O, patay. Di ba? Na-imagine nyo ba yung mga ganong bagay? Naka-earphone ka, busy-busy ka sa pinapakinggan mo, pinapanood mo, o kung ano man ang ginagawa mo. Hindi ka nagiging aware sa paligid. Bakit? Abalang-abala ka doon sa iyong ginagawa na hindi naman para sa landas ng kabanalan. Mga kapatid, hindi na natin iisa-isahin kung ano yung mga ginagawa nating lahat na hindi naman ayon sa landas ng kabanalan. Kasi alam ko na alam ninyo kung ano yung ginagawa ninyo na hindi para sa landas ng kabanalan. Amen! Ay, wala umamin. Ilan lang? Aba, mahirap po yan pag hindi nyo tanggap. Dangerous. Ito yung mapanganib. Pag hindi mo tanggap na masama yung ginagawa mo, yan po yung mapanganib. Dahil magpapatuloy ka sa iyong gawain. Ito yung sinasabing hangal. Na bagamat sinasabi na sa iyo, ang tama, ang matuwid, ayaw mo pa rin pakinggan, pinagmamatigas mo ang puso mo, pinagmamatigas mo ang ulo mo, ang tawag ng Biblia dyan, hangal. Hindi lang po yung mga hindi kumikilala sa Diyos ang sinasabing hangal ng Biblia. Amen. No, verse 9 and 10, sabi rito, napakaganda ng pangako ng Diyos. Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang kanino inulit? Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Pag-aharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng ano? Tuwa at galak hanggang kailan? Magpakailanman. Napakaganda ng pangako ng Diyos para sa lahat ng kanyang mga tinubos. Amen. Wala nang leon dito o mabangis na hayop. Ano yun? No more evil spirits. No more bad spirits that can access the way of holiness. Wala na. Wala nang access si Satanas doon. Bakit? Sa Diyos na yung daan na yun eh. Hindi na siya makapangyayari doon. Kaya sinasabi rito, wala ng leon o mabangis na hayop na maaaring makalapit o sumila sa mga tinubos ng Diyos. Dahil wala nang access si Satanas doon.
safe na ang sinumang dadaan sa landas ng kabanalan. Amen. This is the way of the Lord, brothers and sisters. Ito yung daan ng Panginoon. Walang ibang daan kung hindi sa Panginoong Hesus lamang. At itong daan na to, ang pagsumakitan nating lahat at pagsikapan nating lahat na tayo po ay makadaan. Mapasama tayo doon sa mga tinubos ng Panginoon. Kaya ang panawagan sa atin ng Diyos ngayon, magbago at magpakabanal para makadaan ka doon sa landas ng kabanalan. Hindi mo ba nakakatuwa ang Diyos? Katulad ng sinabi ko kanina, puro kabutihan po ang naiisip ng Diyos sa kanyang mga anak. Parang magulang lang. Wala namang nag-iisip ng hindi maganda sa anak niya eh. Kung may gumagawa man nun ngayon, ay magsusulit sa Panginoon talaga yung mga tao na yan. Pero alam nyo, ang plano ng Diyos, napaka-perfecto. Amen. Ang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak at kung gaano siya kasaya, ka-excited na sunduin ang kanyang mga anak, ganun na lang ang paghahanda ng Diyos sa mga magiging tapat hanggang wakas, sa mga dadaan doon sa landas ng kabanalan. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. Pagdating mo doon, sabi nga, kaya nga sabi ko sa inyo, dito pa lang, umawit ka ng may kagalakan, umawit ka ng may kasiglahan. Bakit? Pagdating doon, wala tayong ibang gagawin kundi purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen! No? At doon, wala nang lungkot. Well, di ka na mabubwisit. Di ba? Minsan kasi, paggising mo pa lang, nakita mo yung mukha ng asawa mo, minsan nabubwisit ka na. Doon, hindi na! Alam ko yan. Mutual ang feelings namin. Doon, hindi na! Amen! Dahil nandoon, sabi nga rito, tuwa at galak ang mararanasan ng lahat ng mga tapat magpakailanman. Hindi ba masaya yun? At hindi ba talagang kaabang-abang yun, mga kapatid? Na yun yung gusto ko yun. Gustuhin natin lahat yun. Dahil ang gusto ng Panginoon, ang plano ng Diyos sa atin, pawang mga kabutihan. Kaya ang maraming kanta, all about the goodness of God. Amen? Meron tayong kanta dito. Ayan. Ay, hindi pala to. Diyos ng kalangitan to. Ate Kate, pwede. Kinakanta natin to eh. And maybe lang maybe the author or the writer of this song based the song here on this verse. Bakit? Totoo to. Pawang kabutihan lang ang nais ng Diyos sa atin. Katulad ng sinasabi ko kanina, walang magulang na nagplano ng hindi maganda sa kanyang mga anak. Kaya nga mga anak pinag-aaral eh. Mga anak pinagtatapos ng pag-aaral. Bakit? Dahil ang gusto natin, ang mga anak natin magkaroon ng magandang buhay. Kaya yung mga pinag-aaral na anak dyan, magpakasipag kayo, mag-aral kayong mabuti. Hindi yan para sa magulang ninyo, para sa inyo yan. Ganon din ang Diyos. Parang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, habang nandito tayo sa lupa, lahat ng ginagawa natin pag-aaral, mga anak, mag-aaral na kayo ng mag-aaral. Para pag-graduate nyo, makakamtan ninyo ang inyong reward. Amen? At sabi hindi ba talagang totoo to? Binigay ng Diyos na buhay sa atin ay ganap at husto. Tayo lang naman po yung hindi nakukontento. Sa totoo lang. Amen. Pero yung buhay na bigay na ng Diyos, ganap at husto na. At sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko para makalakad ka doon. Ano sabi ng kanta? Pagbabago. Hindi ba maliwanag? Para makalakad
yung landasin natin ngayon, nandito tayo ngayon sa landas ng pagbabago. Binabago po tayo ng Diyos. Kapatid, kung binabago ka ng Diyos, binabago ako ng Diyos, magpabago po tayo. Amen? Dahil ang kabutihan ng Diyos ay magpakailanman. At napakaganda ng pangako ng Panginoon. At muli, tandaan natin, hindi tayo makakadaan sa landas ng kabanalan kung tayo po ay mananatiling makasalanan at hangal. Amen! Tayo po lahat tayo tumayo. Habang inaawit po natin to, alam nyo mga kapatid, damdamin nyo yung sinasabi ng awit. Habang inaawit natin to, kaya naman yun eh. Sa isip mo, yung hindi mo pa napapatawad, patawanin mo. Yung mga kasalanan na nasa iyo, bigay mo na sa Diyos, hingin mo na ng tawad, repent! Yung mga ginagawa mo na hindi naman para sa landas ng kabanalan, putulin! Tigilan! Alisin na sa sistema ng buhay. Dito tayo sa landas ng pagbabago, mga kapatid. At sa ganon, sabay-sabay tayong makadaan doon sa landas ng kabanalan. Amen! Hallelujah! Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah! At habang sinasabi natin yung awit, kausapin natin ang Lord sa ating kaisipan. Magdesisyon ka, kapatid. Desisyonan mo yung buhay mo. Magbago ka na. It's now or never. Dahil ang panahon, paikli ng paikli. Pakaunti ng pakaunti. So you have to decide now. Para may panahon ka pang maglingkod sa Diyos. May panahon ka pang sumunod sa Diyos. Habang lahat tayo, may oras pa. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Mawi po tayo. Hallelujah. Sa landas ng pagbabago, natuwiran mo ang harapan mo. Pawang kabutihan mo.
Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon. Maraming mga araw na lumilipas sa amin. Napakaabala namin. Dami namin ginagawa. Dami laman ng isip namin. Pero sa dami ng laman ng isip namin na yun, wala dun yung kaisipan. At wala din dun sa puso yung pagtingin dun sa hinaharap kung paano mo kami pinaghahandaan. Ikaw, naghahanda ka para sa amin. Para sa lahat ng mga tutubusin mo, pinaghahandaan mo yun. Pero kaming mga tao, iba yung pinaghahandaan namin, Lord. At ang nakakalungkot, minsan, hindi kasama doon yung usaping Diyos. Hindi kasama doon yung sa pinaghahandaan namin na kami, Panginoon, ay makakasama mo. Basta gusto lang namin na makasama ka, gusto lang namin na maligtas. Hanggang doon, gusto namin yun. But the way of our lives is very opposite to the way of life na ginugusto mo para sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na to. Minsan pa, kami na mga lumilihis ng landas, ay minsan pa inaayos mo ang aming mga landas nang sa ganon, Panginoon. Makalakad kami, makasama kami doon sa makakadaan sa landas ng kabanalan. Dito sa mundo na to kung saan dumadanas kami, Panginoon, ng napakaraming pagsubok. Ninanais mo pa rin, Panginoon, na yung pagbabago sa aming mga buhay ay makita mo. Pagbabago ayon sa iyong kalooban. Pagbabago ayon sa iyong kaliwanagan. Pagbabago ayon sa iyong kagustuhan at hindi sa aming kagustuhan. O Diyos, nawa matutunan naming supilin ang gusto ng laman namin, Panginoon. Nawa matutunan namin i-allow ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu na siyang kumilos at maghari sa aming mga buhay na to, sa aming katawan, Panginoong Yesus. Nawa magdesisyon na kami, O Diyos. Ikaw ba o hindi ikaw? Ang landas mo ba o yung ibang landasin ang gusto naming tahakin? Pero sabi mo sa Deuteronomy, Panginoon, kahit na may mga opsyon, sinabi mo pa rin doon, Panginoon, piliin nyo ang buhay. O God, nawa ang lahat ng naririto at lahat ng mga nakakapakinig ng salita na to, piliin namin ang buhay. Buhay, Panginoon, patungo sa iyo. Kung saan wala na po mga kaaway doon. Wala nang plano't galaw ng kaaway ang makapananaig sa amin doon dahil nandoon na kami mismo sa iyong mga pakpak. Nandoon na kami, Panginoon, nasa iyong mayabong na pakpak. Sa pagdating ng panahon, kung kami mananatiling tapat, O Diyos, kami ay makakasama doon sa mga pinaghahandaan mo. Makadaan sa landas ng kabanalan at magkaroon ng mansyon sa kalangitan. At higit sa lahat, Panginoon, yung kami sasalubungin mo ng masaya at babatiin mo ng masaya at sasabihan mo kami, Panginoon, O Diyos, na well done, my good and faithful servant. Yung mga salita na yun, dapat maging kaabang-abang din sa amin. Yung mga senaryo na yun na talaga namang mangyayari, dapat maging kaabang-abang sa amin, Panginoon, ng mga mananampalataya. Dapat naiisip din namin yun. Dapat nililook forward namin itong mga bagay na to. Dahil ang katotohanan na matatapos ang mundo, O Diyos, magkakaroon ng katapusan ng mundo. At kahit na ayaw namin lahat, O Diyos, at wala namang magkakagusto, maglalaho
ang langit at ang lupa. Maraming magaganap na hindi magaganda. Ayon sa Mateo 24, yung mga signs, Panginoon, signs of the age, magaganap ang lahat ng yon. Ang iba doon, nagaganap na. Kung saan bawat sulok ng mundo, nagkakaroon ng paglindol, nagkakaroon ng kagutuman, nagkakaroon ng kagaluhan. Panginoon, paunti-unti nagaganap. Paunti-unti pinatutupad nila, Panginoon, yung pagkakaisa ng mga bansa. Dahil lalabas ang Antikristo, yun ang katotohanan. Marami ng mga bulaang propeta. Naglipa na ang mga nagtuturo ng mga hindi tama ayon sa Biblia. O Diyos, patuloy na iligtas mo kami sa mga ganitong bagay, Panginoon, sa aming kapaligiran. Dahil hindi sapat ang kaalaman namin, hindi sapat ang dulong namin, Panginoon. Tanging ang banal na Espiritu ang siyang makakakilala. Sabi nga, discern for what is right and what is wrong. Discern for truth and not lies. O Diyos, at kung kami hindi pinananahanan ng banal na Espiritu, maaari talaga kami, Panginoon, mailigaw. Dahil sabi mo nga, even the elect will be deceived. Ayaw namin makampante, God. Napakaliit lang ng nalalaman namin sa Biblia. Kumpara sa napakaraming marunong. Kumpara sa mga elected na talaga na napakarami na nilang alam. Pero God, tulungan mo kami na hindi kami masama, na hindi kami, Panginoon, mapunta o mailigaw ng mga maling katuruan din sa panahon ngayon na napakagaganda ng mga itinuturo, O Diyos, na kung saan tinatanggal na nila ang repentance, ang mga salitang repentance, ang mga salitang impyerno, tinatanggal na nila sa kanilang pagtuturo. Pero yan yung totoo, yan yung nasa Biblia at yun yung sinasabi mo. Kaya kami, Lord, kahit maliit lang kami, patuloy na hiling namin ang pagsama mo sa iglesia na to, ang paggabay mo, na hindi malihis ang mga katuruan dito, O Diyos. Hindi kami maligaw ng landas. Hindi kami nagsasarili. Nakadepende kami sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy na mangusap ka, O God, sa iglesia na to. Kung paano, God, lahat ng tao gusto mo, kung ikaw ang masusunod, Panginoon. Ang lahat ng tao gusto mo dumaan sa landas ng kabanalan. But the end of the day, Lord God, ang magdidesisyon, kami pa rin mga tao. Kami magdidesisyon kung gagawin namin to, kung pipiliin namin ito o hindi, kung susunod kami sa iyo o hindi. Pero dalangin ko, O God, sa umaga na to, sa lahat ng merong mga kagulumihanan, sa lahat ng merong pang mga kasalanan hindi na isusuko sa Panginoon, sa lahat ng meron pang hindi matatawad na tao sa kanilang mga buhay, na nagiging hadlang at nagiging kasalanan sa kanilang mga puso, O Diyos, dalangin ko, magdesisyon sila na ibigay na ito sa iyo, Panginoon, at tuluyan na pong sumukong sa iyo. Dahil kami, Panginoon, ginagabayan mo ang aming landasin doon sa pagbabago patungo sa landas ng kabanalan. Salamat sa laki ng pagmamahal mo sa amin. Salamat sa laki ng pag-ibig mo. Pag-ibig mo na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago kailanpaman. Kung paano mo kami minahal noon hanggang ngayon, ganun pa rin yung pagmamahal mo sa amin. Kami nga, nagbabago yung love namin sa iyo eh. Minsan, depende sa laman ng bulsa. Mahal na mahal ka pag maraming laman ng bulsa. Pagka medyo alanganin na yung laman ng bulsa, hindi ka na naiisip, Lord. Pero ikaw, hindi nagbabago yung pagtingin mo sa amin. Kami, Lord, pinagpapalit ka namin sa iba.
Maraming mga pagkakataon, kaya ka namin ipagpalit doon sa mga gusto namin gawin sa mundo na to. Yung oras namin, kaya namin gugulin sa kung saan kami nasisiyahan. Pero ikaw, hindi mo kami pinagpapalit. Ang bait-bait mo sa amin, God. At nawa, O Diyos, ngayon na binibigay mo ang mga salita mo ngayon sa umaga na to, sa aming lahat. Nawa ang mga salita na to ay maging tunay na patalim sa bawat isa na tumagos hanggang sa kaso at suutan ng buto namin at ng kaluluwa namin, O Diyos. Magkaroon, Panginoon, ng epektibo ang mga salita na to, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Upang makapagdesisyon ng lahat na bitawan na ang dapat bitawan, baguhin ang dapat baguhin, isuko ang dapat isuko sa iyo, Panginoong Yesus. Hallelujah. Hindi naman kami makapaglilihim sa iyo, Lord Pwedeng maglihim kami sa isa't isa dahil di naman kami nagkakakitaan araw-araw. Pero ikaw, hindi kami makapaglilihim sa iyo. Kung ano mga ginagawa namin sa maliwanag, ginagawa namin sa dilim, alam mo lahat to, God. Kahit na natutulog kami, alam mo Dahil nga yung buhok namin mismo, bilang na bilang mo. O Diyos. Nawa, yung pagbibigay mo ng halaga sa amin, ganon din kami sa'yo. Habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa kaming lahat na sinasabi mo ngayon, O God, magbago kami para makadaan kami doon sa landas ng kabanalan. At makapasok kami, makatira kami doon sa mansyon na inihanda mo. Hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos, sa umaga na ito. Mga kapatid, natutuwa ako sa Panginoon dahil napakadalang niyang ipagawa ito. Sa oras na to, kung sino man ang gustong lumapit sa Panginoon, mahilingan kita kapatid, kinakausap ka ng Diyos ngayon. Lumapit ka dito sa harap at tayo'y mananalangin. Lahat ng gustong sumuko sa Diyos, walang mawawala sa iyo kung susuko ka sa Diyos. Dahil sinabi naman sa ating awit, siya ang simula, siya rin ang katapusan. Walang tatakbuhan tayong mga tao, kundi ang Diyos. Kaya sa oras na to, sino ka man kapatid, dito ka sa harap. Tayo ay mananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag kang mahiya. Kasi pag nahiya ka, darating ang araw, maaaring ikahiya ka rin ng Diyos. Kung mo intindihin ang katabi mo, hindi ka maliligtas niyan. Huwag din nating pairalin yung pride natin. Hindi po tayo maliligtas ng pride natin. Ang isipin mo, yung sarili mo, gusto mong makawala sa talikala ng kaaway. Gusto mo doon na sa landas ng pagbabago patungo sa landas ng kabanalan ng Diyos. Huwag mo isipin yung sinisiksik ng demonyo sa iyo ngayon. Paglabanan mo yan, kapatid. Paglabanan mo. Isuko natin sa Panginoon yung mga dapat na nating isuko sa Kanya. At magdesisyon ka na magbago. Kapatid, ang makasalanan hindi makadadaan sa landas ng kabanalan. Alam na alam natin yan. Ang mga hangal hindi makadadaan sa landas ng kabanalan. Tanging ang Diyos ang makapagliligtas sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka ang Panginoon. Hallelujah. Mahiling ko lang yung ating mga councils, leaders. Maaari po kayong dito sa harap at ipapanalangin po natin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa mga tao na to na handang sumuko sa iyo, God. Leaders po, yung mga leaders, nasaan yung mga leaders natin? Ayan.
Tayo po'y manalangin. Pagpe-pray po namin kayo ng mga leaders, leaders, pwede natin silang lapitan. Ibang ushering, yung mga ushering na lalaki, kung hindi po kayo magpapapray, sa likod po kayo ng mga magpapapray. Sige po, pag-pray po natin sila. Sige po, yung mga leaders, pwede, pray mo po sila. Sige po, may mga ushering tayo dyan sa likod, o kahit hindi ushering, pwede pong tumulong. Dahil kulang po tayo sa tao. Sige po, manalangin po natin sila. Pwede natin silang kausapin at tanungin kung ano yung, kung kaya nilang sabihin, handa nilang isuko sa Panginoon. Sige lang kapatid, huwag kang mag-alala, walang chismosa dito. It's just between you and God and somebody who will pray for you. Hallelujah. Ang kabutihan ang nais mo, binigay mong buhay at wala patusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran
na to. Thank you, Holy Spirit. Talagang wala sa amin yung programa. Nasa iyo. Salamat sa araw na to. That's all we can say, Lord God. But thank you, thank you, thank you. In Jesus' name, amen. Hallelujah.